Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Baka tuluyan na akong maging masamang elf. Kapag ikaw ay nawala sa aking feeling. Sigaw ni Master Ken sa seryosong tono na may pag-alala. Naririnig ni Sophie ang sigaw ni Master Ken. At ganun din si Matandang Loss, na nagpapanggap sa mga oras na ito na walang malay. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, Master Ken, hawakan mo muna ang katawan ni Lola. Ikaw na ang magdala sa kanya sa baba. Huwag kayong mag-alala Master Ken. Si Lola ay wala naman malubhang pinsala. Sadyang nawala lang siya ng malay dahil sa pagtama ng malaking bato sa kanyang katawan. Sabi ni Sophie, nang marinig ni Master Ken ang sinabi ni Sophie. Ito ay nagsalita at sinabi, akin na apo ang katawan ng iyong lola. Ako na ang hahawak sa kanya. Patawarin mo ako apo sa nangyari sa iyong lola. Dahil sa aking kapabayaan at dahil sa aking sariling spiritual. Muntikan pang mapunta sa mapanganib na sitwasyon ang iyong lola. Patawarin mo ako apo, sabi ni Master Ken kay Sophie. Nang marinig ito ni Sophie, agad-agad niyang binigay kay Master Ken ang katawan ni Matandang Loss at sinabi, Tuldok, huwag mo na isipin pa iyon Master Ken. Ang importante ay hindi nasaktan ng malubha si Lola. At dahil din sa nangyari Master Ken, nakatulong ito upang malabanan mo ang iyong galit sa iyong puso, para makapagpalabas ka ng nakakatakot na spiritual na lakas. At ang masamang aura ay lumabas sa iyong katawan. Sa nangyari sa aking lola, ang mga iyon ay nawala at ang iyong aura ay nanambalik na sa normal. At ang spiritual na lakas na iyong tinataglay ay naging kalmado na. Master Ken, ikaw lang ang bukod tanging mamumuno sa ating lahing elf. Kailangan namin ang isang tulad mo na maging pinuno namin. Kaya wag sana na ikaw ay magsawa na maging mabuting pinuno para sa aming lahat. Wag mo hayaan na mapalitan ang iyong pagiging mabuti ng kasamaan. Tama si Lola kanina Master Ken. Hindi pa ito ang wakas ng ating lahi. Malalagpasan natin ang lahat ng ito. Sa tulong natin lahat lalo na ni Atelyn. Kaya wag mo sana isuko ang pagiging mabuting pinuno mo Master Ken. Sabi ni Sophie, nang marinig ito ni Master Ken. Ito ay tumingin sa mukha ni Matandang Loss habang ito ay kanyang hawak-hawak. At si Master Ken ay nagsalita at sinabi, humihingi ulit ako ng kapatawaran sa iyo at sa iyong lola. Sa aking mga nasabi kanina. Nagkamali ako ng mga binitiwan na mga salita. Patawad talaga. Tama kayo. Hindi ko dapat hayaan na matalo ako ng galit at puot na aking nararamdaman. At hindi pa talaga ito ang wakas ng ating lahing elf. At tama kayo ng iyong lola. Magtutulong-tulong tayo upang mapanagot ang may gawa nito sa ating lahi. Ang pagpaslang sa aking libong kasundaluhan at pagsira sa aking kaharian ay kanilang dapat pagbayaran. Tuldok, hindi man ngayon, ngunit, darating ang araw na sila ay aking pagbabayaran. Sa oras na makabalik lang ang aking anak sa atin lungsod. Isasagawa agad natin ang pagkilos laban sa mga nilalang na gumawa ng ganitong karumal-dumal na gawain sa aking mga kasundaluhan at sa aking kaharian. Lalo na kay Yui sa aking tinuri na ding anak ko. Sabi ni Master Ken, nang marinig ito ni Sophie. Ito ay ngumiti at sinabi, ganyan ang Master Ken na aking kilala. Hindi ang Ken na aking nakita kanina. Halika na Master Ken. Ibaba na muna natin ang katawan ni Lola. Sabi ni Sophie, nang marinig ito ni Master Ken. Ito ay nagsalita at sinabi, tama ka, halika na.
At ang dalawa ay dahan-dahan bumaba mula sa pagkakalipad. Habang hawak-hawak ni Master Ken ang katawan ni matandang Lost na nagpapanggap na walang malay sa oras na ito. Sa pagbaba nila Sophie at Master Ken habang hawak-hawak ang katawan ni matandang Lost. Si Master Ken ay nagsalita at sinabi, "Apo, may elixir ka bang dinala bago tayo tumungo dito? Nakakuha ka ba ng ilang mga elixir sa sagradong pagawaan kanina? Nais ko sana gumamit ng elixir upang magising na ang iyong Lola Lost sa pagkakawalang malay niya." Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, "Master Ken, hindi na siguro kailangan pa ni Lola Lost ang elixir. Baka maya-maya ay magkakamalay na siya. Sa totoo lang Master Ken, sa sobrang pagmamadali ko at excited na makarating na agad tayo dito sa inyong kaharian at imperyo. Upang makita si Ate Yui at makakain ng mga masasarap na mga pagkain. Nawala sa isip ko na magdala ng iilang mga elixir. Paumanhin Master Ken," sabi ni Sophie. Nang marinig ito ni Master Ken ang sinabi ni Sophie. At ang pangalan ni Yui ay nabanggit ni Sophie. Si Master Ken ay bigla ulit may naramdaman na lungkot sa kanyang puso. At ito ay hindi agad nakaimik ng ilang segundo. At si Master Ken ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Yui, patawad kung hindi man kita nailigtas sa kamay ng mga lapos-tanganan nilalang ng lahing demonyo. Patawad kung wala ako sa tabi mo nung oras na ikaw ay nahihirapan makipaglaban sa mga lahi ng mga demonyo. Patawarin mo sana ako Yui. Nung panahon na nawala ang iyong mga magulang dahil din sa naging labanan at kagagawan ng lahing Rakshia. Ikaw ay aking kinupkop at tinuring kong para ko na din totoong anak. Nung araw na iyon, pinanggako ko sa iyo at sa iyong mga napaslang na mga magulang. Na ikaw ay aking lubos na aalagaan at paprotektahan sa anumang panganib na darating sa ating lahing elf. Gagawin ko lahat upang maging ligtas ka lang sa bawat oras. Ngunit, ngayon hindi ko ito nagawa. Hindi ko nagawa na ikaw ay maprotektahan sa kamay ng ating mga kaaway na mga nilalang. Lubos ako humihingi ng kapatawaran sa iyo Yui at sa iyong mga magulang. Sana ay mapatawad niyo ako sa kabilang buhay. Pero kahit ganun, titiyakin ko sa iyo Yui at pinapangako ko. Hindi ko hahayaan na mapunta sa wala ang iyong pagkawala. Pagbabayaran ko ng lubos o higit pa ang lahi ng mga demonyo dahil sa kanilang ginawa sa iyo. At sa ibang mga kalahi natin. Ang pagkawasak ng aking kaharian ay akin din gagawin na wasakin ang kanilang kaharian. At ang kanilang mga buhay ay aking kukunin mula sa kanila. Hindi ko papalagpasin ang ilang araw na lilipas upang makabawi sa mga lahing demonyo. Pinapangako ko iyan sa iyo Yui. Sabi ni Master Ken. Oo hanggang ngayon ang nasa isip parent ni Master Ken. Ang gumawa ng karumal-dumal na gawain sa mga kasundaluhan niya at ang pagkawasak ng kanyang kaharian ay kagagawan ng lahi ng mga demonyo. At hanggang ngayon ang nasa isip parent ni Master Ken na si Yui ay napaslang din sa nangyaring labanan sa loob ng imperyo at kaharian ng lahi ng mga elf. Ang hindi alam ni Master Ken na si Yui ngayon ay nanatili parent buhay. At si Yui ay hawak-hawak ngayon ng lahi ng mga barbarian. Si Yui ay kinubkob ng lahing barbarian upang maging pain. At ang lahi ng mga elf ay kusang tutungo sa lugar ng lahing barbarian. Ayon ang naisip na isang paraan ni Pinunong Benj upang wakasan na ang lahi ng mga elf at ang buhay ni Master Ken. At sa ngayon din, ang hindi pa alam ni Master Ken na ang lahi ng mga demonyo ay walang kaalam-alam sa nangyari. Kung hindi ang totoo may sala sa lahat ay ang lahi ng mga barbarian. Sa pamumuno ni Pinunong Benj. At sa tulong nila Dax at Chester. Para may sigawa ang ganitong kalapastanganan na gawain. Dahil hanggang ngayon, na kahit alam na nila Sophie at matandang Lost ang katotohanan na ang lahi ng mga barbarian ang may gawa ng lahat ng ito. Ngunit, hanggang ngayon hindi parent nila nasasabi kay Master Ken. Kaya hanggang ngayon ang nasa isip parent ni Master Ken. Na ang may kagagawa ng lahat ng kalapastanganan na gawain at karumal-dumal na gawain ay kagagawan ng lahi ng mga demonyo. Samantala, maya-maya, si Master Ken ay may napansin na kakaiba kay Sophie. At ito ay nagsalita at sinabi, "Apo, bakit parang hindi ka nag-aalala sa iyong Lola Lost? Bakit parang ikaw ay sobrang kalmado kahit ganito na ang nangyari sa kanya? Nakakapagtaka lang sa'yo Sophie ni hindi ko man nakikita sa iyo ngayon ang pag-alala. Alam ko na mahal mo ang iyong Lola Lost. At siya ay sobrang napaka-importante sa iyo.
Ngunit bakit parang ikaw ay hindi nagpapakita ng pag-alala? Sobrang nakakapagtaka, sabi ni Master Ken nang may kuryosidad. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, hindi naman sa hindi ako nag-aalala sa aking lola lost Master Ken. Sadyang natutunan ko lang kung paano maging kalmado. Kung ako ay mag-alala ng husto at matataranta, hindi ako makakapag-isip ng tamang desisyon. At wala din magagawa kung ako magpapakateranta at mag-aalala. Magiging mas malala pa ang sitwasyon kung may gagawin ako na hindi ko muna pag-iisipan dahil sa aking sobrang pag-alala at pagkataranta. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!